May mga mungkahi ng iban ang ilang online platform sa gitna ng karahasang kinasasangkutan ng ilang kabataan. At makakapanayam natin si Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Boy Aboy Paraiso. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga pa rin naman, Rafi, no? Si Rafi tsaka Maricel sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood. Opo, ano po yung magiging saklaw ng mungkahi ngayong pag-ban sa Facebook platform dahil sa misinformation at online abuse? So, linawin natin, the proposal for the ban is the end game po nito is, ito po yung pinaka-last option na gusto natin na-explore, no? Ang gusto talaga natin is magkaroon tayo ng Philippine presence sa lahat ng mga platforms na to, whether it's social media platforms, gaming platforms, whether it's streaming platforms, and even po yung mga messaging platforms. Ang panukalang ito ay base sa pag-aaral natin na itong mga platforms na to, dapat may pananagutan dito sa mga platforms nila kasi sila yung may control. At kung sakasakali mang may pagkukulang, kailangan may mechanism tayo to enforce na mapabago natin yung mga platforms nila to conform with online child safety po. Pag sinabi niyo pong Philippine presence, pakipaliwanag nga po ito. So, Rafi, yung Philippine presence is, we would require them to set up office here, hindi lang yung basta marketing office nila, but actual branch offices wherein we can acquire jurisdiction. Halimbawa po, meron tayong subpoena ang ating NBI, ang ating PNP, meron pong initial warrant po ang ating mga korte. May enforce po natin ito sa kanila na hindi na tayo dadaan sa Singapore, sa United States, o kung anong man bansa na nakaregister sila. Mas simple lang naman yan, Sir Rafi. Kung nagagawa nila mag-register sa ibang bansa, bakit hindi dito sa Pilipinas? Kung nasaan, nag-i-enjoy sila na napakalaking Philippine market natin. At yun po ang pinakamalaking problema nyo ngayon, yung jurisdictional barrier. Tama, Sir Rafi, whether it's serving of compulsory processes ng korte natin or sa mga law enforcement agencies natin, or even yung mga mere coordination. Halimbawa, ito nangyaring huling karahasan dito sa Zamboanga, nakapag-live stream. Dumaan pa ng kung ano-ano proseso bago pa nila i-take down. And we understand that every second of these live streams or these videos being online is a danger na pwede sila makapag-udyok, makapag-inspire, makapag-gawa ng mga copycats. So, kailangan ma-address na natin yung kagad-agad. Paano po pag tumanggi sila na mag-set up ng mga opisina rito? So we would be proposing a graduating measure on siguro ilimit natin yung access muna. At pag hindi tumugon, katulad ng boardbox na hindi talaga tumugon at hindi talaga tumalima, mapipilitan kahit ayaw natin, mapipilitan tayo na exclude muna sila sa Philippine Internet Sphere natin hanggang mag-comply po sila. So ito na yung ban na sinasabi nyo, final na action. Ano naman po magiging hakbang ng CICC sa sinasabi naman ng NBI na umano yung mga groomer na nanghihikayat sa mga miyembro na gumawa ng karahasan? Naku, kasama ko namin si Director Melvin Matibag at parati kami nag-uusap ng NBI po pagdating po dito sa mga NBIs na to. Maigting ang pakikipagtulungan natin sa kanila na we develop yung profiles po ng mga grupong ito, sinishare natin yung information with them. At kasi admittedly hindi po law enforcement agency si CICC, kaya kailangan i-capacitate natin at talagang palakasin natin ang ating mga law enforcement agencies, particularly the NBI po. At itong mga groomers na ito, meron na ba kayo impormasyon kung sino-sino mga ito? Of course, sa dark web sila nag-ooperate, hindi ho ba? At meron na ba nagko-cooperate sa inyo para magsumbong sa kanila? Unang-una tama ho kayo. At maraming profile na tayo ng mga groomers na to. Unang-una kausap din natin yung ibang mga bansa. We have to understand that this particular problem with NBEs at saka yung mga cybercrimes, wala akong boundaries to. So kung ano yung na-experience natin dito sa Pilipinas, na-experience na ho at mas malala sa ibang bansa. So na profile na natin sila gamit yung mga iba't ibang mga data available, literatures available po. At tama ho kayo, nakikipagtulungan din tayo sa gaming sector. In fact, because of the hearings, napapasalamat tayo na maraming nag-come forward na from the gaming community, from the developer community, and even from the hacking community, na may information about this one. At gusto naman namin entertainin sa Rafi, kailangan natin ipasa sa law enforcement at udyukan yung mga informants na to na magtiwala sa law enforcement natin, gaya ng pagtitiwala nila sa CICC. Kasi hindi ko kami law enforcement agencies, wala kami confidential funds, wala kami intelligence funds. Yun yung nagiging challenge namin sa CICC. Opo, very quickly lamang po para sa mga magulang nanonood, pati siguro sa mga bata, ano ba yung mga telltale signs ng mga groomer
na kinakausap na o kumakausap na pala dito sa mga gamers. Ano bang mga telltale sign na mga ito para maiwasan? So sa mga ating mga kabataan, unang-una, no, never entertain mga strangers. Hindi nyo naman kakilala mga taga-ibang bansa, kakausapin kayo, kakaibiganin kayo. And then po, pag kinaibigan kayo, dadalhin ho kayo sa labas ng platforms. Pag may invitation na po outside the platforms, delikado na po yan. Sa ating mga magulang naman, no, ang telltale signs na ang ating mga anak baka nag-groom na po. Unang-una ho, nagiging irritable, nagbabago yung behavior. At ang pinaka-ano dito, parati na sila nagpupuyat because most of these groomers are from outside of the country. So, yung time difference nila is a key factor to po. Tapos nagiging reclusive, ayaw na tayong kausapin. At parati na akong nagbababad sa internet at nagiging sikreto na sa atin. So ang telltale sign talaga, inaaya sila para lumabas dun sa platform. Isang mahalagang impormasyon po yun. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Yan po si CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso.